Kumusta mga brad? Simula nga po nung nilabas ni Honda ang kanilang Winner X, hindi na talaga matapos-tapos ang usapin sa kung sino nga ba talaga ang tunay na hari ng mga underbone. Pagdating kasi sa mga comment section, nag-aaway talaga sila. Yung tipong parang magsusunto ka na. Pero pag nagkasalubong naman sa kalsada, halos hindi magkatinginan sa mata. Bayuta. Sabi ng ibang naka-reader, papaiyakin lang namin yan. Huh? Sabi din naman ng iilang naka-sniper, pangit yan, mas pogi pa rin yung sniper. Kaya dito sa video na to pag-usapan natin kung alin nga ba sa kanilang tatlo yung motor na nararapat para sa'yo. At disclaimer na agad, ang video na ito ay hindi ko pa ginawa para kayo ay pag-awayin at pagkumparahin. Pero parang ganun na rin. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, hindi na po natin may tatanggi na nung nilabas nga po si Honda Winner X, ang dami talagang na-trigger. Ang dami talagang triggered na nakamotor. Yung iba nga kahit walang motor na-trigger eh. Aminin man natin sa hindi, yung ibang mga naka-underbone, matataas talaga ang price. Yes po, matataas talaga ang ihi. Yung iba kasi kaya pinili nila mag-underbone kasi nga gusto nila mag-racing. Gusto nila mag-banking. Ayaw nila nang nauunahan. Nagagalit sila niyan. Kaya yan talaga ang number one reason kung bakit sila nag-underbone. Panigurado may magsasabi dyan, ba't hindi na lang sila nag-big bike? eh kasi nga, underbone lang daw muna, sabi ng mama nila. Masyado daw kasi mahal pag big bike. Uumpisahan nga po natin sa Raider 150. Ito nga po ay merong 147.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves. Ito nga po ay merong SEP or Suzuki Eco Performance. Nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time tipid pa rin sa gasolina. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, dito pa merong 18.2 horsepower, 10,000 RPM, 13.8 Nm of torque at 8,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nag-top speed sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 145 to 180 km/h. Yung sa 145 hindi Pinoy yun. Yung 180 Pinoy na yun. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 kilometers per liter. So marami nga po ang nagpapatunay dyan na accurate daw talaga yan. Matipid daw talaga sa gas yung Raider 150 Fi. Kaya kung ganito yung hinahanap mo, ito na yung motor para sa'yo. Ang sukat na niyang gulong 70/90/17 sa harap at 80/90/17 naman sa likuran. Syempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likod. Unfortunately, hanggang ngayon, hindi pa rin siya naka-ABS. Kaya kung may ABS yung hinahanap mo, hindi ito yung motor para sa'yo. Ang kanyang seat height ay may taas sa 765mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At oo nga pala, ang motor na ito ay wala pa pong sleeper clutch. Yung dalawa kasi meron na yon. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 109 kg. So ay compare nga po doon sa dalawa, mas magaan to. Ang kanyang headlight naka-LED at bulb type pa rin yung kanyang signal lights. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-digital. So kung mapapansin nga po ninyo, maraming wala siya na meron doon sa dalawa. Pero dito, panigurado meron siya. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. Doon sa tatlong pinaka-importanting features, hindi natin pag-usapan yun. Wala siya nun. Pagdating naman po sa presyo ng Raider 150 Fi, ito po ay nagkakalaga ng 119,900 pesos. So malinaw na mas mura siya kumpara doon sa dalawa. Kaya kung sakaling tagilid sa budget si mama, eto na, dito ka na. Pero isang mahalagang paalala, mag-iingat ka. Marami nang namatay sa motor na yan. Totoo yan. Kaya kung sakaling gusto mo nang malay sa disgrasya tapos pwede ka pang maging hari ng kalsada, mag-e-bike ka. Pangalawa nga po sa listahan natin, walang iba kundi ang Yamaha Sniper 155. Malakas din talaga ang isang to. Subalit ito nga po ay merong 155 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Yes po, single overhead cam lang po siya. Yan ang rason ng iba
kung bakit doon sila sa isa. Ito nga po ay merong VVA or Variable Valve Actuation. Naka-fuel injected at syempre ito din po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi rin po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 17.7 horsepower, 9,500 RPM, 14.4 Nm torque at 8,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito pa ay kaya tumakbo sa bilis ng 155 to 170 km/h. Alam nyo na kung alin ang Pinoy dun. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.4 liters fuel tank capacity. Sa kanilang tatlo nga po, siya yung may pinakamalaking tangke. Kaya kung gusto mo yung may malaking tangke, ito na yung motor para sa'yo. Na kumukonsumo naman na po ng 45 kilometers per liter. Pero meron nga po mangilan-ngilan na hindi talaga sumasang-ayon dyan. Alam nyo nang ibig kong sabihin. Nice. Ang sukat na niyang gulong 90/80/70 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. Naka-tubeless din po ito. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Actually, may ABS naman talaga siya. Wala nga lang sa Pinas. Pero pa sa Sunbat, ilalabas din nila yon dito. Ang kanyang seat height ay may taas sa 795mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. Ito po ay 6-speed transmission with assist and sleeper clutch. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 119 kg yung isa, tapos 121 kg naman yung isa, standard at yung R variant. Pagdating naman po sa kanyang mga ilaw, yung kanyang headlight na LED at bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka full digital. Katulad doon sa isa, naka smart key na din po siya. At syempre hindi na po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Alam mo na, manonood ka pa ng Cornhub. Pero dito, para ka na lang din nanood ng Cornhub. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock. Na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At regarding naman po sa presyo niya, yung standard nga po ay nagkakahalaga ng 123,900 pesos. Yung R variant naman ay nagkakahalaga ng 129,900 pesos. Wala pa ding ABS yun. So kung atin nga pong titignan yung dalawang yan, parehas ng presyo doon sa WinRx. Kaya doon sa mga nagsasabing saan nakakalamang si Honda WinRx, doon palang lamang na. At speaking of Honda WinRx, ito na nga po siya pangatlo sa pag-uusapan natin. Ang sinasabi nga pong nagbigay pressure doon sa ibang mga naka-underbone or doon sa ibang underbone. Para malinaw lang po sa lahat po sila parehas na pogi. Yung Raider, pogi. Yung Sniper din, syempre pogi. Pero kasi meron tayong tinatawag na mas pogi. At ito na nga po yung Honda WinRx na mas pogi. Ito yung klase ng motor na kapag pangit ka, pero naka Honda WinRx ka, pangit ka pa din. So bali ito nga po ay merong 149.2 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 bulbs, naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa merong 15.4 horsepower, 9,000 RPM, 13.5 Nm torque at 7,000 RPM. Na ayon nga po sa mga Vietnamese na nag-top speed sa motor na ito pa ay kaya tumakbo sa bilis ng 143 km/h. Pero dahil nandito na siya sa Pilipinas, panigurado aabot na ng 180 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Balita ko, kinakabahan daw yung mga naka-raider Hindi, joke lang. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 52.3 km per liter. Pagdating sa patipiran, panalo na. Kaya kung sakaling ikaw yung tao naghahanap ng underbone na matipid sa gas, ito na yung motor para sa'yo. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/70 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. Syempre, naka-tubeless din po ito. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran.
ang malupit dito, meron po siyang ABS. Kaya doon sa mga taong nagtatanong kung saan siya nakakalamang, dito banda, lamang na. Ang kanyang seat height ay may taas sa 795mm at 151mm naman ang kanyang ground clearance. Siya po ay 6-speed transmission with assist and sleeper clutch. Katulad doon sa isa, may chinelas din siya. Hindi, may sleeper clutch din siya. Madulas ba madulas? Ang kanyang mga ilaw, ito po ay naka full LED na. At speaking of ilaw nga po, headlight pa lang, panalo na. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka full digital. Meron din po itong smart key, meron din po itong USB charging port para sa corn hub, at ang kanyang pang malakasang banking angle sensor na kung sakaling sumobra ka sa banking, mamatay yung makina sa motor mo. Syempre, diretso na agad tayo dito sa kanyang exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork, at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. Puntahan agad natin yung mga presyo niya. Yung standard nga po ay nagkakalaga ng 123,900 pesos. Yung ABS premium naman ay nagkakalaga ng 129,900 pesos. Ito yung sinasabi ko kanina, nakapares ng presyo doon sa Sniper. At ang kanilang pang malakasang ABS Racing na nagkakalaga ng 131,900 pesos. So base nga po doon sa mga specs at features na narinig nyo, alin nga ba talaga yung motor na nababagay para sa'yo? Ako kasi nagsabi na ako kay mama, kaso lang yung sagot niya, Winner X ka dyan. Nakakain ba yan? So kung alin man yung motor na napupusuan mo, yun yung sundin mo. At sana po wag na po kayong mag-away-away. Bilang mga rider, dapat nagkakaisa po tayo. Paano na lang kapag sinakop tayo ng alien? So hanggang ganito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.